Maraming salamat, Sister Grace. Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Sino pong nag-i-enjoy kapag siya ay nandito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Praise God. Dapat po yan lang ang maging puso po natin. Na maging lagi po tayong sabik, nananabik, pag pumupunta po tayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Ang bilis po ng panahon, patapos na po ang month of April. At sa susunod pong linggo, May na. Napakabilis po ng panahon, parang hindi man lang tayo nainip. At itong buong isang buwan na pong ito, ng month of April, pinag-usapan po natin yung identity po natin bilang mga mananampalataya. Sino po ngayon ang nakakaunawa kung sino siya sa ating Panginoon? Ano ho ba yung unang topic natin, yung pinag-aralan natin noong unang linggo po ng April? Kung sino po yung nakakatanda? Sino po? Kayo po, I am a child of God. Pangalawa po, citizen of heaven. Pangatlo, last Sunday, ano po? Amen. Ano po? Tayo po ay citizen ng langit. At tayo pong lahat ay dumadaan lang dito sa mundong ito. Lahat po tayo ay meron pong expiration date. At ang talaga pong tahanan natin ay sa langit. Amen po ba? Kaya nga ngayong hapon pong ito, o last Sunday po ng April, atin pong pag-aralan naman yung identity po natin bilang, I am a friend of God. Tayo po ay kaibigan ng Diyos. Yung una, tayo po ay anak ng Diyos. Dahil nga po, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas po natin, at tayo po ay naniniwala sa kanyang pangalan. Yan yung, kaya naging child o children of God po tayo. Tayo pong lahat, meron po tayong kanya-kanyang mga kaibigan. At tayong lahat po, doon sa mga kapulungan ng mga kaibigan na yan, ay meron po tayong pinaka-best friend. Di ba? Yung BFF po natin. Sino po yung merong best friend dito? Tayong lahat. Nararanasan po natin yan. At tayo naman po, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga citizens ng heaven, at bilang new creation po, tayo rin po ay kaibigan ng Diyos. Po manyaman? Ausana ka ng Diyos, ing mag-create. Ang nag-create po, ang lumikha ng langit at ng lupa, the King of Kings, the Lord of Lords. Siya po yung tatawagin kanyang my friend, kaibigan. Hindi ho ba napakalaking karangalan yon sa atin na tayo ay wala naman ginawang mabuti, pero magbuhat nung makilala natin ang ating Panginoong Hesus. Magbuhat noong tinanggap po natin siya bilang tagapagligtas natin. Doon na po tayo nagkaroon ng relasyon sa Kanya. At ngayon, nakikilala po natin yung identity po natin sa Diyos. Kaya nga po napakasarap na tawagin tayo ng kaibigan. Sa John chapter 15, verse 15, I no longer call you servants, sabi po dyan, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Sino na po yung tumanggap kay Kristo dito bilang tagapagligtas niya? Kaya kayo po ay anak na ng Diyos. Kayo po ay citizen na sa heaven. Kayo po ay new creation na po. Amen po ba? Yung luma ninyong pagkatao, yung luma nating pagkatao po, wala na. Yung pinagkaloob niya po na bagong pagkatao, yan po yung ipinamumuhay, yan po yung ugali natin ngayon, yan po yung nakikita nila kung sino tayo, yung new creation po natin.
na tayo pong lahat ay binago na. Wala na yung luma nating pagkatao, yung maikli nating pasensya. Yung mapagmura tayo, yung mainitin ang ulo natin, yung mapagdabog tayo, yung mapagsagot natin sa ating mga magulang. Yan po yung mga luma nating pagkatao. At ngayon, kabaligtaran po lahat yan. Masunurin ka na, may respeto ka na. Pag inutusan ka, kaagad-agad, sumusunod ka, hindi ka nagdadabog. Yun po yung new creation. At pagdating po sa pananambahan, lagi kang masaya, lagi kang sabik na pumunta sa bahay-sambahan. Yan po yung new creation. Amen po ba? Kaya kaibigan ka na ng Diyos. Amen. Ano pa po ang sabi ng James chapter 4, verse 4? O doon muna po tayo sa John chapter 15, verse 15. Sabi po doon sa pinakahuling sentence, "For everything that I learned from my Father, I have known to you." Lahat ng aking, nalalaman sa aking Ama, ipinaalam ko na sa inyo. Ano yung isang ipinaalam ng ating Panginoong Hesus sa atin? Hindi ba yung pong mag-win tayo ng soul? Mag-share tayo ng kanyang salita doon sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Yan po yung isa sa ibinigay niya po o pinagkatiwala niya po sa atin para gawin po natin. Amen po ba? Kaya sa James chapter 4 verse 4, ano po ang sabi? "You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again." Sino ba yung kausap ni James dito? Mga unbeliever ba? Hindi po. Mga believer na po yung kausap niya. Kaya nga sinabi niya, "I say it again." Inuulit ko, sinasabi ko muli sa inyo, if you want to be a friend of the world, you make your enemy an enemy of God. Kung kakaibiganin po natin ang mundo, ang ibig sabihin nito, kung ikaw Kristiyano ka, born again ka na sinasabi mo, at pagkatapos nananatili ka o gusto mo pa rin ginagawa yung takbo ng mundong ito, ikaw ay kaaway ng Diyos, hindi kanya kaibigan. Malinaw po yan sa salita niya. Ayan po. If you want to be a friend of the world, sabi niya, you make yourself an enemy of God. Kapag nananatili ka pa sa takbo ng mundong ito, kaaway ka ng Diyos. Ngayon po, ano ang gusto ninyo? Kaaway o kaibigan? Natural, kaibigan po. Dapat yan, makita po yan sa buhay po natin. Hindi lang po sa salita. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Kung gusto mong maging kaaway ka ng Diyos, ano ang dapat mong gawin? Mahalin mo ang mundo. Gawin mo kung ano ang ginagawa ng mundo. Pero kung gusto mong maging kaibigan ka ng Diyos, gawin mo kung ano yung kanyang pinag-uutos. Paano nga ba tayo maging kaibigan ng Diyos? How to be a friend of God? Number 1, to be a friend of God is to trust in Him. Tayo pong lahat, tinanong ko kanina, tayong lahat meron po tayong kaibigan. Mga kaibigan. At meron tayong best friend. Itong best friend po natin ito, pinagkakatiwalaan natin siya. May mga sikreto po tayo na binubunyag sa kanya, na hindi alam ng iba. Tama po ba? Yan yung friend. Pinagkakatiwalaan natin siya. Ano po? Kaya naman, tayo po, para maging friend po tayo ng Diyos, dapat pinagkakatiwalaan din po natin siya. Sabi ko sa CEO po namin kanina, ang sabi ng salita ng Diyos, ang tao tumitingin sa panlabas na anyo. Pero ang Diyos, ano ang kanyang tinitingnan? Puso. Kung kaibigan natin ang Diyos, kung pinagkakatiwalaan natin ang Diyos, ano po? Bakit meron pa tayong sikreto? Bakit hindi pa natin lubusang pinagkakatiwalaan ang Diyos? Bakit meron pang pag-aalinlangan? Bakit meron pang doubt sa puso po natin? Kung siya ay kaibigan talaga natin.
Hindi ba ang isang kaibigan, kung may kaibigan ka, pinagkakatiwalaan mo siya? Itamo mo yung adwa, makakabalo ni. Di ba? Ganyan po. Pinagkakatiwalaan mo siya doon sa mga sikreto mo. Ano po? Pero dito sa ating pag-aaralan, ano ba ang sabi po? O pag-aralan po natin yung buhay ni Abraham. Ano yung matututunan po natin dito sa buhay po ni Abraham? Bakit tinawag siyang friend ng Diyos? Sa Isaiah chapter 41 verse 8, "But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend." Ano po? Tinawag niya po yung Israel, ang bansang Israel po. Ano? Tapos diyan napalitan po na yung Jacob naging Israel po yan. Yung Jacob, yan din po yung Israel. Ano po? I have chosen. Ang mga Hudyo po, yan po yung pinili ng Diyos. Kaya nga, you, descendants of Abraham, sabi niya, kayo, ano po, descendants sila ni Abraham. Kaibigan din niya po. Kaya nga po dito, makikita natin, bakit kaya tinawag ni Abraham, ng Diyos, si Abraham na my friend? Ano ba yung nakita ng Diyos kay Abraham? Ano po? Sa James chapter 2 verse 23, "And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend." Ano yung unang nakita ng Diyos kay Abraham? Naniwala siya sa Diyos. Tayo po kaya, lubusan ba tayong naniniwala sa ating Panginoong Hesus? 100% ho ba tayong naniniwala sa Diyos? Pag-aralan po natin ang buhay po ni Abraham. Bakit tinawag siyang friend ng Diyos? Sa Genesis chapter 15 verse 1 to 6, ang sabi po diyan, "After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward." But Abram said, "Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus." Ito po, katulong niya ito. Ano po? Si Eliezer. "And Abram said, you have given me no children. So a servant in my household will be my heir." Hindi mo man ako binigyan ng anak. Kaya nga, ang magiging tagapagmana ng mga ari-arian kong ito, walang iba kung hindi si Eliezer, ang aking katulong. Subalit sinagot siya ng Diyos, sabi po niya, "Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir." Sabi po diyan, "But a son who is your own flesh and blood will be your heir." Ang sabi po ng Diyos, hindi siya ang magiging tagapagmana mo. Kung hindi, yung magiging tagapagmana mo ay manggagaling sa laman at sa dugo mo. Sabi po diyan. Ano? Kaya nga, dito makikita po natin, he took him outside and said, tignan po ninyo dito, mapapansin po ninyo dito sa verse 5, he took him outside and said, nasaan ang Diyos nung nag-uusap sila? Sa kwento pong ito, paano po ninyo napansin yan? Mapapansin. Nasaan ang Diyos, si Yahweh? Nasaan? Hindi ba kasama ni Abraham? Kausap niya? Nakuha po ninyo? Sabi po dyan, he took him outside and said, nandun po sila sa loob ng tent, doon sa bahay po ni Abraham. Doon sila nag-uusap. At ang sabi po dyan, look, sabi niya, niyaya niya pong lumabas si Abraham. At sinabi niya, look, sabi po dyan, tumingin ka. Sabi po dyan, look up at the sky, tumingin ka. Sa ulap, sa langit, sabi po, and count the stars. Bilangin mo ang mga bituin. Sabi po na ni Yahweh, ng Diyos. If indeed you can count them, kung mabibilang mo, sabi po ng Diyos. At ano po ang sabi? Then he said to him,
so shall your offspring be. Ganyan ang iyong magiging tagapagmana, ay yung magiging mong anak. Sabi niya po kay Abraham. Kayo po, ano ang nabasa na ninyo sa salita ng Diyos na tumimo sa inyo, na ito ay naging pangako sa inyo? Nag-alinlangan ho ba kayo? Nasabi ba ninyo sa Diyos, Lord, totoo kaya? Para talaga sa akin ba ito, Lord? Pero si Abraham po, ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Totoo ba, Lord? Ganyan ba karami talaga ang magiging descendant ko o ang magiging magiging anak ko? Sa verse 6, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Walang pag-aalinlangan. Kasama niya ang Diyos. Kausap niya harap-harapan. Kausap niya katabi niya. Lahat ng sinabi ng Diyos kay Abraham believed, sabi po dyan. Naniwala si Abraham. Bakit? Ako po, habang inaano ko to, sabi ng Diyos sa kanya, noon pa siguro, nung hindi pa sila nag-uusap dito, si Abraham, hindi pa pinangakuan siya na magkakaroon sila ng anak ni Sarah. Wala pa pong Bible noon, wala pa rin scroll, wala pang Torah. Ang lagi lang ginagawa ni Abraham, lumalabas sa kanyang tent doon sa bahay, nakatingin po sa langit. Pinagmamasdan niya ang langit. Kung walang Diyos, siguro sabi niya na kung walang Diyos, siguro itong mga stars na ito, yung araw na yan, babagsak yan. Pero meron Diyos. Bakit naka-arrange? Nakaayos lahat. Bakit napakaganda pag titignan mo ang langit? Merong gumawa niyan, may lumalang niyan. Kaya nga po, si Abraham, ganun na lang po yung kanyang paniniwala. Kaya lahat ng mga sinabi ng Diyos sa kanya, pinaniwalaan niya po. Sa atin po, marami pa sa atin, kung binabasa po natin ang salita ng Diyos, baka meron pa po nag-aalinlangan sa atin. Totoo kaya na pagpapalain ako ng Diyos? Totoo kaya kapag ginawa ko ito, pagpapalain ako ng Diyos? Totoo kaya kapag sumunod ako sa Kanya? Totoo kaya kung magtitiwala ako sa Kanya? Laging may kung. Ano po? May doubt na yun kung meron po yan. Kung merong kung, may doubt na po yan. Pero si Abraham, wala pong kaduda-duda. Pinapaniwalaan niya lahat. Pinaniwalaan niya po. Kaya po sa Romans chapter 4, verse 12, 18 to 22, ano po ang sabi dyan? Against all hope, Abraham hope, believe. Sabi niya po dyan. Abraham in hope, believe. Wala nang kapag-asa. Pero, naniwala pa rin si Abraham. Saan? And so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Alam ni Abraham, alam ni Sarah, na yung katawan nila, doon sa edad po nila, hindi na sila magkakaanak. Ang sabi dyan, he faced the fact that his body, hinarap na niya, inamin na niya, tinanggap na niya yung katotohanan na yung katawan niya po ay as good as dead. Patay na. Wala na talagang pag-asa na mabuntis pa o magkaroon pa sila ng anak. Pero ano po ang nangyari? Sabi, since he was about 100 years old,
Sa panahon po natin kaya ngayon, sino ang maniniwala na yung magwa 100 years old na mag-asawa, mabubuntis pa, magdadalang tao pa, yung babae? Sino po ngayon sa panahon natin, may maniniwala pa ba? Siguro po, sa kaisipan natin, wala na, di ba? Maliban lang kung ang kaisipan natin, kung ang pananampalataya natin ay katulad ni Abraham. Meron pa kaya ngayon na Abraham? And that Sarah's womb was also dead. Yet, sa verse 20, ano po ang sabi? Yet he did not waver through unbelief. Hindi man lang po nag-aalinlangan si Abraham. Hindi siya nag-aalinlangan. Hindi yung sa pamagitan po ng unbelief, yung word na unbelief, wala sa kanya yan. Regarding the promise of God, but was strengthened. Lalo pa pong tumibay, lalo pa bang lumakas, lalo pang lumalim, lalo niya pang pinanghawakan in his faith and gave glory to God. Pagmasdan po ninyo, paano nakapagbigay ng kaluwalhatian ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos? Ang sabi diyan, he did not waver through unbelief. Yun po yung nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pag ganito pala yung ating faith, nakapagbibigay pala ito ng kaluwalhatian sa Diyos, napupuri po natin siya. Natutuwa ang Diyos sa atin. Kaya nga, ano po ang sabi ng 21? Being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Kayo ho ba fully persuaded ba kayo? Na ang mga pangako ng Diyos, meron siyang kapangyarihan na tutuparin po ba ito? Ano ba yung mga hinihingi po ninyo sa ating Panginoon? Ano yung mga request ninyo sa ating Panginoon? Kayo ba ay fully persuaded na ang pangako ng Diyos sa inyo, doon sa mga kahilingan po ninyo, ay tutuparin niya? Kapag may pag-aalinlangan po yan, hindi natutuwa ang Diyos. Si Abraham po, wala yung pag-aalinlangan. Kaya nga nakapagbigay ng katuwaan, ng kaluwalhatian sa Diyos. Kanina pong pinag-aaralan ko ito, ganito pala ito, sabi ko. Kapag hindi ka nag-aalinlangan, Lord, nangangailangan po ako ng ganito na amount. Lord, alam ko po, pinagkalaob na ninyo yan. Walang pag-aalinlangan. Nag-glorify pala ang Diyos. Kaya pala, si Abraham, pinagpala niya. Kaya pala, tinawag niyang friend. Kaya pala, si Abraham, na hindi man pumasok, nakatiting man na doubt sa kanyang kaisipan. Kaya ang Diyos tuwang-tuwa sa kanya. Kaya tinawag niya, my friend, Abraham. Kaya, tayo kaya, mga kapatid, ano po yung kalagayan natin sa ating Panginoon? Paano natin talagang pinagkakatiwalaan o nagtatrust tayo sa ating Diyos? Kapag sinabi niya pagpapalain ka niya, naniniwala po ba kayo? O ang sagot ninyo, sagot na, Lord kapilan, buri kong yan ako buri bukas, ako buri keng next week, buri kong yan Lord. Pero si Abraham po, wala siyang ginawang ganyan, wala siya sinabi. Fully persuaded siya. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, sindami ng mga bituin sa langit. Sabi niya po, yes Lord, yes Lord. 100% po siya persuaded. Sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, alam po ninyo, marami sa atin napapahamak tayo. O naliligaw yung landas natin. Bakit? Dahil masyado tayong tiwala sa sarili natin. Masyado tayong tiwala doon sa kakayanan natin. Kaya pag pumapalpak tayo, sino ang sisi natin? Lord, bakit mo pinayagan ang ganito? Pero tayong mga born again, tayong mga nagtitiwala kay Kristo, ang sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, ito po kasi yung sinasabi dito sa una,
na binasa natin. Ang sabi po dyan, for everything that I learned from my Father, I have made known to you, sa John 15:15. Kaya dito sa Proverbs po, chapter 3, verse 5 to 6, ito po yung sinasabi, pinapaalam ko na sa inyo na ito yung dapat ninyong gawin. Sabi po, trust in the Lord with all your heart. Ito po yung pamamaraan ng Diyos, pero marami pa rin po sa atin, ginagawa natin yung ating pamamaraan. Nagtitiwala tayo sa sarili natin. Kaya pag pumapalpak po tayo, ang sisi pa rin sa Diyos. Dapat mo bang sisihin ang Diyos? Ang sinasabi na nga niya, trust in the Lord. Maniwala ka, magtiwala ka sa Diyos. Ano ang sabi dyan? With all your heart, hindi po sinabing half. Hindi po sinabing 3/4. Hindi sinabing 1/8. Hindi po sinabi, ang sinabi dyan, all, whole, buo. And lean not on your own understanding. Karamihan sa atin, ito ang ginagawa po natin. Biyasa ko Balo kayong diskarte niyan. Alam ko kung paano ang diskarte dyan. Alam ko kung ano ang pamamaraan dyan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways. Pakisabi nga po, all. In all your ways, sa lahat ng iyong naiisip na pamamaraan, submit to Him, and He will make your path straight. Maliwanag po ba sa atin? Nung minsan po, nung nakaraan, linggo lang, dahil po, Thursday, Friday, ano po, mahal na, ano po yan, tinatawag po nilang Semana Santa yan, ano po, yung week na yan. Sabi ko, Lord, nagme-meditate po ako, malungkot ko ka ako. Kasi alam fellowship ako. O kaya kakitin church. Kahit kayang paggawa mo. Friday, ganun din po pagkagising ko. Pagkatapos po, nag-ring yung cellphone ko. Pastor, pwede ho bang pumunta kayo dito sa ONA pag-pray ninyo itong kapatid natin? Sabi niya, dahil po parang mahina na. Yan yung pagawa ko kaya. Sabi mo, malungkot ka, yan. Pagawa kaya yan. Wapin Lord ako, ingkahin na. Okay. Pagkatapos po, Lord, mandilo ko pa na Lord. Mendilo na ka nabingi, may tudtud ka mo, yan nakamamelay ka bukan. Ita pa pag-pray. Kasi po kung maligo ako, 30 minutes Ingay. Sige po Lord, na ako mandilo. Di nagtutbrush na lang po ako, nagpunas, tapos nagbihis. Sabi ko, Lord, sino po yung makakasama ko? Sabi ko. Tinawagan ko po yung isa kong CEO. Ako pwede, sabi niya. Kasi meron akong bisita. Umalis na po ako. Dumaan ako dito, nakita ko naman yung isang nating kapatid, nakaupo dyan. Sopan mo ko, muntata mo, atin tapag-pray, sabi ko. Ako pwede, pastor, atin ko pong puntalan. Lord, ako, ikatala sigurong adwaya ako. Inarangkada ko po yung sasakyan. Lord, no rin ko po dumalan. Biyernes po yun. Pag Biyernes, hindi ba, punong-puno yan, matao dyan, dito sa lugar na yan. Kahit saan ka pumunta. Diretso ka, sabi niya. Okay, but Lord, dumaalang ka Miranda, sabi niya. Miranda. Di kasi, Lord, alapin traffic ako. Nung nandun na po ako papasok, mag-right turn na po ako, papunta sa daan po ng ONA. Lord, kaya, sakyan, rin ko po mag-park ako, nakalatao. Pagkatapos po, habang nananalangin po ako, kinakausap ko ang banal na Espiritu. Ayan, may parking, tapos meron pang akasya. Ayun, malilim, sabi ko, Lord, salamat po. Park po ako ng ganyan. Alam po ninyo, ito po sabi, in all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Lahat ng ginagawa po natin, in all your ways, maliit po yan, malaki man yan. Yung ginawa ko ba yan, nakakatuwa? Kung talagang iisip mo, nakakatuwa. O kukutang kuhang keng Ginoo. Kasi alam ko kapag ang Diyos po, tinanong mo sa Kanya, sinabmit mo lahat yung gusto mong gawin, hindi pwedeng hindi Kanya dadalhin doon sa maayos. Kaya nga, sabihin ko, Lord, no rin ko dumalan. Diretso ka kay Rizal, lumub ka kay Miranda. Lord, no rin ko po mag-park sa paknangan, kaya sa Kenkini. Matawo ako.
Pinakita niya sa akin na pagbaba ko, ay papasok ako sa una, doon sa front door po pa ako sana papasok, sarado pala, nasa side pala. Hindi ko po alam. Pagdating naman doon, meron po dalawang security guard. Yung isa nakaupo, yung isa nakatayo. Tatay, saan ka pupunta? Pambihira to, tinawag pa akong tatay. Sabi ko po sa sarili ko. Kaya uling pong dakal na ako maputing buwak. Pagpipray ko lang yung kapatiran, kako. Hindi na po pwede, puno na. Saan ba kayo pupunta? Sabi niya, sa Ward 3, Room 7 po. Puno na po, sabi niya. Lord, makanano kanina na, ako rin paluban nini. Boss, 5 minutes mo. Puno na nga po, sabi sa akin. Nakatayo po ako ng ganyan. Lord, ano pong gagawin ko? Dito na lang ako magpipray o tatawagin ko po. Yung pagpipray ko, nakahiga. Pagkatapos, yung pong isang security guard umalis. Saan ka pupunta? Sabi nung nakaupo. Titingnan ko yung Ward 3, sabi niya. Sabi mo kasi puno. Puno nga sabi niya. Bumalik naman po yung lalaki. Dumating naman po yung security guard na babae, may hawak na stand pan. Oy, bilhin mo nga kami ng soft drink, sabi niya. Habang inaayos niya po yung ay ako naman po pinagmamasdan ko. Lord, paano po niya, ayaw akong papasukin, na baka may mangyari na po doon kay sister. O hindi ko na po, Sister Pat. Tapos, sa kakakulit ng babaeng guard, tumayo yung lalaki. Siya naman ang umupo. Tayo, ano ba yung sa iyo? Sabi niya. Bibisitahin lang ako, sabi ko. Pagpipray ko lang, kahit 5 minutes lang, sabi niya. Yung lalaki po, nakatayo pa. Tapos nung umalis siya, sige, tay, pasok ka na. Sabi po sa akin, Lord, thank you po ako. Tay, ma'am, wala po akong face mask. Meron po dito, 5 piso. Binigyan po. Ayun po. Ano po yung gusto kong sa inyo dito? Ipakita. Lahat ng tinanong ko, lahat ng gusto kong gawin, tinanong ko po, binigyan ako ng kasagutan ni Lord na napakagaan. Maliit, malaking bagay po. Kapag sinabmit natin yan sa ating Panginoon, hindi pwedeng hindi kanya tutulungan. Pwedeng hindi niya bibigyan ng kasagutan. At nung pagpasok ko po sa Ward 3, makita-kita ko, meron pasyente dito, bakante, pasyente. Sabi ko, bakit? Sabi niya, puno. Hindi naman pala puno. Talagang ikasatanas ako. Demonyos ka. Sabi ko sa kanya. Yung pala sinasabi niyang puno, yung Ward 3, Room 7, kung nasaan yung kapatiran natin, si Sister Pat. Nandun pala yung mga kapatid niya, tsaka yung mga kamag-anak niya, kaya pala puno, sabi niya. Hindi naman niya, sana naging specific siya. Yung pong Room 7, puno na. Pero yung Satanas, dakal niya taktika, pero hindi po siya nanalo. Bakit? Kasi in all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Si Abraham po, lahat ng kanyang ginagawa at kung ano yung sabihin ng Diyos sa kanya, no doubt. Walang unbelief. Lagi siyang fully persuaded. Sana po tayo, ganito tayo. Amen po ba? Kaya nga, trust in the Lord with all your heart. Ano man po yung inyong mga pangangailangan, kung ano man po yung sinasabi ng Diyos sa inyo, paniwalaan po natin na gagawin niya, tutuparin niya. We are God's friends if we trust Him with all our hearts, even if we don't understand His ways. Madalas po, hindi natin maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Sinabi naman niya yan sa kanyang salita, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Kaya ano lang po ang kailangan natin, katulad ni Abraham, manampalataya. Magtiwala ka lamang sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, buhay po yan. At hindi tayo ipasusubo sa kapahamakan yan. Lagi po may pakinabang yan. Pangalawa po, how to be a friend of God. Yung una, dapat trust. Ito naman pong pangalawa, to be a friend of God is to obey Him. Pag sinabi pong obey, dapat nagpapasubmit ka.
Tama po ba? Nagpapailalim ka. Ano po? To obey, to hear God's word and act accordingly. Pakinggan mo. Para mag-obey ka, pakinggan mo ng mabuti. Ano ba yung iniuutos sa iyo ng Diyos? Ano ba yung sinasabi niya sa iyo? Ano po? Kaya po si Abraham dito, hindi lang siya basta naniwala, kung hindi meron po siyang ginawa. Ano po? Nag-act po siya. Ano po yung sabi sa Genesis chapter 26 verse 4 to 5? I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and will give them all these lands. And through your offspring, all nations on earth will be blessed. Verse 5, because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands. Ang commands po, utos. My decrees, pasya. My instruction, mga tagubilin. Sinunod niya, ginawa niya lahat ito. Hindi lang niya pinakinggan. Kung hindi nag-obey po siya, ginawa niya, may aksyon. Amen po ba? Kaya kung ano ba po yung nababasa natin sa salita ng Diyos, ano man po yung sinasabi ng banal na Espiritu po sa atin, hindi lang natin dapat pakinggan. Kung hindi, kumilos po tayo. Dapat may pagkilos dyan. Sa Hebrews chapter 11 verse 8, ano po ang sabi? It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home. Sabi po ng Diyos sa kanya, Abraham, lakwan mo no rin kaya kang kaiken, den pengari mo, oring, den kaya kang kamag-anak. Munta ka kaya lugar ini. Punta ka dito sa lugar na aking sasabihin. Si Abraham dito, wala na naman katanong-tanong. Hindi na naman niya sinabi, Lord, no ka rin. Natural. Ikaw settled ka. Nandyan na yung bahay mo. Ano po, nandyan yung mga kamag-anak mo. Kumpleto na lahat yan. Ano? Settled ka na nga. Pagkatapos sasabihin sa iyo ni Lord, ayusin mo lahat ng mga gamit mo, punta ka roon. Doon sa lugar na yon. Di ba tayo, magtatanong tayo? Hindi ka naman kaagad susunod eh. Kahit na po sa mga magulang natin eh. Sige, mag-impake na kayo. Pupunta tayo doon. Sabi niya, Ma, Dad, saan? Saan tayo pupunta? Basta sumunod ka na lang. Ay, ali, buri ko pa mo abalo, no, karitamon to. Di ba? Ganyan tayo. Pero si Abraham, hindi po siya ganyan. Matanda na rin, may edad na rin si Abraham dito. Lord, batuwa na ako. Lord, matanda na po ako, may edad na kami. Saan mo na naman kami dadalhin? Wala pong binanggit ng ganyan. Si Abraham, wala po siya sinabi. Sumunod na naman po siya. Ang sabi po diyan, and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. Wala siyang kaalam-alam. Pero sumunod pa rin siya. Tayo po, alam na natin kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Sabi ng Diyos sa iyo, patawarin mo na yung nagkasala sa iyo. Ika naman, Lord, balong mo naman nung naning gawa na ka na ako. Ale, ganyan tayo. O mako na kakyan, munta ka rin. Ika naman, Lord, papuntalan mo ko ka rin. Huwag mo naman sasabihan. Hindi mo naman sinasabi ko saan. Marami po tayong dahilan. Yan ang tao. Si Abraham ba? Katulad din ba nating tao? Katulad ho ba nating tao? O ibang klaseng tao si Abraham? Di ba katulad din natin siya? Kung nagawa po ni Abraham na mag-obey sa Diyos, magtiwala sa Diyos, na walang anumang katanungan, tayo, hindi ba natin pwedeng gawin din yan? Kung naniniwala po tayo
na makapangyarihan ang Diyos na kaya niyang gawin ang kanyang mga pinangako. Hindi ba natin kayang magtiwala at sumunod din sa Kanya without any doubt, without any unbelief? Genesis chapter 12, verse 4. So Abram went as the Lord had told him. Sumunod po si Abram. And Lot, sumama pa ngayon yung kanyang pamangkin. Sumasama siya sa kanyang tito na hindi naman niya alam kung saan pupunta, pati siya. Ano kaya ang tawag sa ganon? Sa atin, ano ang tawag sa ganon? Ano po? Tuki ka kang bapa mo, yung manamabalo na ka rin niyang munta. Nano ka kanyan? Gusto ka isip? Kaya ninaka mo. Masanting pa. Uy, bapa mo, makuya, yan ang mabalo na ka rin niyang munta Ingkay na. Pero, ano po, Abram was 75 years old nung ginawa niya po yun, nung sinabi sa kanya ng Diyos niya. When he set out from Haran. Umalis po siya. Nandito sila sa Haran. Pinapupunta siya ng Diyos doon sa lugar po na ipagkakaloob sa kanya. Yung promised land. Ano po? Pero hindi niya alam yun. Ang tao po, pagdating sa pananampalataya, dito po natitest yung ating pananampalataya. Kung paano ka magtiwala sa Diyos, kung paano ka sumunod. Marami na pong nagpatutuod dito sa harapan. Every Wednesday, na-prove po nila at narinig natin kung yung mga nag-attend po ng prayer meeting, kung paano nila pinagkatiwalaan, paano sila nag-obey sa Diyos, at kung paano naman sila pinagpala ng Diyos. Lagi ko pong nasasabi na ang ating punong pastor, siya po yung ebidensya kung paano po ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanya. Dito po sa atin, He is a living testimony to all of us. Pero, ano pa ang gusto makita ng mga mata natin? Bakit hindi tayo ganun fully persuaded, fully convinced? Bakit meron pa kayang doubt? Meron pang unbelief. Pinakikita na ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Dapat masuri po natin yung sarili natin. Hindi lang po yung nagpupunta tayo dito, nakikinig, nakaupo dyan, nakikinig. At pagkatapos, paglabas po natin doon, yung lahat ng mga napag-aralan, natutunan natin ng mga salita ng Diyos, lumipad na lang. Dapat po pinagmumuni-munihan natin yan. Isinasa puso po natin. Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Hindi po naging sagabal kay Abraham. Yung kanyang edad, yung 75 na siya. Sumunod pa rin po siya. Kahit na 75 po siya, umalis siya doon sa comfort zone niya. Hindi ba tayo may mga comfort zone tayo? Ano? Lord, kini na ako umupo. Okay na ako kini Lord. Masanting kini Lord. Makayerkon. Mo ko dadala, ako bisaki ang bundok. Panginisan da ako ngamok. Pero bisa ka maglingkod kanyang kinggino. Pero sasabihan na naning dapat mong gawan, naning pagawa na keka. Pero ika nakangkarakalakad dahilan. Pero si Abraham, 75 years old po. Kasama niya yung asawa niya, sumama pa sa kanila yung kanyang pamangkin. Ano po? Alam po ninyo,
ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Tandaan ninyo, ang Diyos natin, generous po ang Diyos natin. Hindi pwede kapag sumunod ka, hindi pwedeng hindi kanya bibigyan ng regalo. Laging meron po yan. Sino po yung nakaranas na ito? Mangilan-ngilan pa lang? Ano po? Bakit hindi po ninyo ipamuhay ang salita ng Diyos? Kina-challenge ko po kayo. Dapat maging katulad po tayo ni Abraham. Sa John chapter 15 verse 14, "You are my friends if you do what I command." Kayo ay aking kaibigan, sabi po ng Diyos. If you do, kung gagawin ninyo, kung ipamumuhay ninyo ang aking mga utos. Sino po ngayon ang gustong kaibigan niya ang Diyos? Gawin po natin kung ano ang kanyang pinag-uutos. Ano ba ang kanyang pinag-uutos? Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ang ibig sabihin nun, i-priority mo ang Diyos sa buhay mo. Love your neighbor as yourself. Command po ng Diyos yan. Tama po ba? Lord, po ata yung tindihan. Nano po, Ilocano o Bisaya? Ang sabi po ng salita ng Diyos, "You are my friends if you do what I command." Mabigat po ito, malalim po ito. Tayo ho ba? Tunay nga ba tayong Christian, born again? Dapat nagiging ilaw at asin po tayo. Si Abraham po, naging magandang modelo po siya. Kaya hanggang ngayon, ang kwento niya, naitala sa Bible, para ano? Para ipagmayabang, hindi po. Para makita natin na ang Diyos ni Abraham at ang Diyos natin, iisa. Kung ano yung ginawa ng Diyos, nagawaan niya, yung promise po ng Diyos kay Abraham, pwede niyang gawin pa rin sa atin dahil isa lang ang Diyos. Nasa sa atin lang po yan. Kung gusto nating ma-experience kung paano po yung na-experience ni Abraham sa kanyang buhay. To believe is to obey. Amen po ba? To believe is to obey. Tinanong ko kayo kanina, kung kayo ay naniniwala sa salita ng Diyos. Ang sagot po ninyo, oo. Naniniwala kayo. E di, sundin po natin. Amen. O metong niya mo yung may amen. Dapat po sundin natin. Lagi po ninyo naririnig sa akin yung quotation na life is not a series of chances, it is a series of choices. Choice po natin. Sa hapong ito, pinapaalam po ng banal na Espiritu, ng Diyos, ng Kanyang salita, sa bawat isa't isa sa atin, even kayong mga nanonood, kung mahal talaga ninyo ang Diyos, dapat ipinamumuhay ninyo, ginagawa ninyo ang Kanyang mga utos. Gusto ninyo maging kaibigan niya, eh di magpasubmit ka sa Kanya, magpailalim ka, sumunod ka sa Kanya, katulad ni Abraham. Napakasarap yung tawagin ka ng Diyos, o kaibigan kong Pastor Israel, o kaibigan kong Pedro, o kaibigan kong Juan. Di ba? Isang karangalan na tawagin ka, tayo po, yung mayor pa lang o barangay captain pa lang, ay kalugurang kaya ni kaya, makalwal na kasaloy Barangay captain niya pa, o tano dya pa mo, mapagmaragul lang, makalwal na, ay kalugurang kaya, tano dya yan, kaya kami. Hindi mo ba pwede, hindi ba maging mapagmalaki ka nga, maging mayabang ka, tinawag ka ng kaibigan, ng lumalang ng langit at ng lupa, ng hari ng mga haring, Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo, ng hininga sa iyo.
Hindi pwedeng palwaling salo mo? Igang kaluguran ng ene? Makarin etamo, nung makanyang tamo na etama na apag maragol. Kabat sabihan tamo, Kristiyano tamo. Pero si Abraham po, doon sa kapanahon na yan, sigurado pinagmamalaki niya yan. Kaibigan ako ng Diyos. Sinabi niya yun sa akin. Tayo yung born again ka, hindi ka makasagot-sagot. Kahapon po, bumili kami tanghalian po. Bumili kami ng fried chicken na manok po sa Nepo ng misis ko. Pagkatapos, habang hinihintay po namin maluto yun, nakipagkwentuhan po ako doon sa nagtitinda. Sabi niya sa akin, ang init, no, sir? Sabi niya, oo, sabi ko, mainit talaga. Sabi ko, Pero alam mo, kahit na mainit, meron pwedeng magbigay ng kaginhawaan sa atin. Sabi ko. Yung magpasalamat ka lang sa Diyos na anong meron tayo ngayon. Kako. Giginhawa ka dyan, paunti-unti. Sabi. Alam mo, hindi ba, siguro ikaw, sabi ko, nangangarap ka rin na balang araw, meron kang business na ganyan. Sabi ko. Maging matapat ka lang sa lahat ng ginagawa mo. Unang-una sa Diyos, pangalawa doon sa boss mo. Kako. Pagpapalain ka ng Diyos. Kasi yan ang salita niya. Sabi. Sir, born again po kayo? Pepalwal kay salo ko. Wow! Born again ko. Born again kami. Pastor ko. Sabi ko po sa kanya. Kaya pala, sabi niya, kanina ko pa po kayo pinakikinggan, iba yung pananalita ninyo. Alam po ninyo, tayong mga born again, kapag nagsasalita tayo, hindi pwedeng hindi tayo pinagmamasdan o inaobserbahan po ng mga tao. Alam nila yung pananalita po natin. Nakikita po dyan. At doon, nag-umpisa po kami mag-share ng misis ko. Pagkatapos noon, nung maluto na po yan, bago namin inawanan, nag-pray po kami. Pinag-pray ko. Kung gusto nyo tanggapin, si Kristo bilang sarili yung tagapagligtas. Nanalangin po kami. Nasa puso na po nila yon kung tinanggap nila si Kristo o hindi. Ito po yung sinasabi ko. Kapag pinagkakatiwalaan, nagtitiwala ka sa Diyos, nag-o-obey ka sa Kanya, yung mga pinagagawa niya, ang sabi po kasi dyan, you are my friends if you do what I command. Ano ba ang isa sa mga command? Hindi ba, go and make disciples. Di ba? Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And teach them to obey all I have commanded you. Hindi ba command ng Diyos yun? Ginagawa ho ba natin? Kumahal natin ang Diyos. Alam po ninyo, kahit saan tayo pumunta, makipagkwento ka lang, pwede mo nang i-share ang salita ng Diyos. Kahit sandali lang. Kahit lang yung sabihin mo kung nagmamadali, pag-pray da ka, 2 minutes mo bro. Dinan mo kung 2 minutes, sister. 2 minutes mo, pag-pray da ka. Ang mga tao, pag sinabing pag-pray, kokonti lang yung tatanggi dyan. Karamihan gusto po nilang pinagpipray. Yan yung mga, mga anak ng Diyos. Yan po yung tayo ay nabago na. Kung ano yung command, yung utos ng Diyos, ginagawa po natin. Without any doubt. Ako po, Marine, minsan in kalokohan pag maragul tayo. Pero yung pagdating po kay amano sa salita ng Diyos, bakit nahihiya tayo? Dapat matransform na po. Isang buwan po natin pinag-aaralan ay ang identity po natin kay Kristo. Dapat nagsisink in po yan sa atin. Amen po ba? Pangatlo, how to be friend of God. To be a friend of God is to be intimate with Him. Pag sinabi pong intimate po yan, yung close personal relationship with God. Yung pong bang
ano po yung love mo siya, nagtitiwala ka sa kanya, meron kang deep respect sa kanya. Yung intimate. Hindi ba kapag magkaibigan, may intimate relationship kayo, may respeto po yan. Hindi mo siya binabastos. Nire-respeto mo siya. Alam mo kung hanggang saan ka. Alam mo kung ano yung, pag nagsalita pa lang siya, pag naiintindihan mo siya. Dahil meron kayong intimate relationship. Kaya nga po, marami pong mga mahihirap na pagsubok ang dinaanan po ni Abraham. Kaya dito po sa ating pag-aaralan ito, itong panghuling ito, matindi po ito. Kung hindi nagtiwala, marunong magtiwala at mag-obey si Abraham, hindi niya magagawa ito. Kung wala siyang intimate relationship, kung hindi niya kilala ang Diyos niya. Kaya nga po dito sa Genesis chapter 22 verse 1 to 3, ano po ang sabi? Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. Then God said, take your son. Pakinggan po ninyo mabuti. Basahin po ninyo mabuti. Very specific po ang Diyos dito sa sinasabi niya kay Abraham. At tingnan po ninyo kung ano ang puso ni Abraham dito. Take your son, your only son, whom you love. Very specific. Ano po? Detalyado. Ano po? Isaac. Binanggit niya pa yung pangalan ni Isaac. And go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Doon pa lang siguro, yung sinasabi ni Lord ito kay Abraham, take your son. Madali pa rin yan. Kunin mo. Sige, isama mo yung anak mo. Kaya niya po. Your only son, ang kaisa-isa mong anak, sabi niya. Whom you love, na pinakamamahal-mahal mo. Sabi po ng Diyos sa kanya, at pumunta ka doon sa region, doon sa Moriah, sabi niya. Okay pa lang doon si Abraham. Kung tayo si Abraham, okay pa rin tayo doon. Pero nung sabihin na ni Lord, sabi niya, sacrifice him. Siguro kung tayo yun, ha, Lord? Ika naman, Lord. Hinintay namin ng 25 years yung pangako mong yan. Dito pa lang siguro sa sinasabi niya, sacrifice, ang dami nang lumabas ng bibig, ng mga salita sa bibig po natin. Noong marinig niya pa yung, hindi lang sacrifice. Sacrifice him there as a burnt offering. Susunugin mo para ialay mo siya sa akin. On a mountain I will show you. Ano ang ginawa ni Abraham? Nagpapaparak ba siya ng, Lord! Ano po ang sabi sa verse 3? Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Maaga pa po. Siguro wala pa ang araw, mga 4:30, mga alas 5 sa oras natin. Ano po? Ano ang ginawa niya? Lahat ng pangangailangan niya, isinakay na niya. Inilagay na niya doon sa donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. Alam po ninyo, si Isaac hindi po siya bata dito. Malaki na po, binata na siya. Matipuno na po siya. Nasa 30 na po siya dyan. 35 years old na. Ano po? Kaya na niyang labanan yung tatay niya na 75 years old na mahigit na po. Mag-100 na po. Kaya niya. Siguro, dumusa niya ang makanyan. Ano po? Totomba na si Abraham. Pero, ano po ang sabi dito? Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Noong na-chop-chop na niya lahat, yung mga kahoy na kailangan niya, alam niya no? Alam ni Abraham na i-estimate kung gaano karami yung kahoy na dadalhin niya para itong anak niya na masusunog. Susunugin. Yung matutunaw na talaga, magiging abo. Alam niya.
Kaya nga, ano ang sabi yan? When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him. Bakit? Hindi ho niyo napansin, bakit kaya hindi sinabi, hindi nagpaalam si Abraham sa kanyang misis na si Sarah? Bakit po? Siguradong kokontra po si Sarah. Si Sarah, naghintay din ng ilang taon. Mahigit 25 years. At siya mismo ang nagdala kay Isaac. Kayo pong mga ina, alam ninyo kung ano ang pakiramdam. Kapag ang anak ninyo, meron lamang sakit yan, o mawalay lang yan, o lalo na pag may nangyari, hindi ba masakit sa inyo? Sigurado, kung kayo ang nasa kalagayan po ni Sarah, kung magpapaalam man po si Abraham, sigurado mapipigilan po yung plano ng Diyos. Kokontra dito si Abraham, ay si Sarah. Siguradong tatawagin niya yung mga kamag-anak niya. Hoy, dito nga kayo. Igapos nga ninyo yung tito ninyong yan. Wala na, nasisira na ang kanyang kaisipan. Ang tagal naming hinintay yung pangako ng Diyos, tapos ngayon, isasakripisyo niya raw. Hindi lang niya isasakripisyo. Yung bang katulad po noong kay Samuel, alam po ninyo yung kwento ni Samuel, noong ang kanyang ina po, inihandog niya sa Diyos, dinala lang niya sa templo. Pagkatas lumaki doon si Samuel. Pero ito po, iba. Isasakripisyo niya. Susunugin niya pa. Napakatindi po ng ng pagsubok na ito. Pero, nagreklamo na naman ba si Abraham? Hindi. Fully persuaded siya na ang promise ng Diyos sa kanya, may kapangyarihan ang Diyos na tutuparin niya, gagawin niya yung pangako niya. Bakit kaya ganito na lang yung pananampalataya? Bakit ganito na lang yung pagtitiwala niya? Bakit ganito na lang yung pagsunod niya sa Diyos? Bakit ganito na lang yung intimate na relationship niya sa Diyos? Napakatindi po ng relasyon nila ng Diyos. Sabi po dyan, Abraham, obedience to God was not due to obligation, but rather because he loved Him above else. Gusto ko pong isingit yung doon sa Hebrews chapter 11, 19, 20. Bakit hindi pumalag si Abraham nung sabihin niya po na talagang isakripisyo mo as a burnt offering? Bakit hindi po pumalag dito si Abraham? Bakit? Basahin po natin yung Hebrews chapter 11, verse 19 to 20. Hebrews 11. Biglang bumagal po yung ating internet. O yan na po. O yan na. Basahin po niyong mabuti. Ano ang sabi? Abraham reasoned that God could even raise the dead. Sinabi niya sa sarili niya. No? Nung sabihin ng Diyos sa kanya, isakripisyo mo yan, hindi lang yung ipagkakaloob mo, iiwanan mo dyan. Kung hindi, sunugin mo. Noon kayang nakahiga na si Isaac. Natural, meron na lang kutsilyo. Ano po? Noong akto na pong sasaksakin niya ang kanyang anak kaya, ano ang sabi ni Abraham? Sinabi niya kaya, "Oh Lord, tuloy ko na. Tutuloy ko na ho ba? Lord. Oh Lord, malapit na. Oh Lord, ayan na." Hindi po. Noon talagang akto na niyang po yan. Alam ni Abraham, ang sabi po dyan, Abraham reasoned that God could even raise the dead. Kahit na po mamatay doon, masunog pa si Isaac doon, alam ni Abraham, bubuhayin niya pa rin si Isaac. Ano ang sabi? And so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death.
Verse 20. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard. In the picture. Alam kasi ni Abraham po, kilalang kilala niya, ganyan po ka-intimate yung relationship po nila. Tayo kaya, ano po? O mga kapatid, o anak, sabi po ng Diyos, ibigay mo na itong tithes mo. Lord naman, magmatrikula rin ang anak ko, mabawas siya. Ibigay mo na. Balo mo naman yung sitwasyon niya ni Lord. Ganyan tayo eh. Pero si Abraham, hindi po. Alam niya, bubuhayin ng Diyos kahit na patay na si Isaac. Tayo kaya, pag sinabi ng Diyos sa atin, dito tayo. Ito yung isa sa mga ginagamit kasi ng kaaway. Itong tithing at saka yung forgiveness. Marami pang bumabagsak dito. Marami pang 74. Pero parami ng parami sa Calvary Temple ang nagiging perfect. Kaya natin pagkatiwalaan ba ang Diyos kung anong meron tayo? Kapag hiningi niya po. Pag nire-require niya. Can we trust Him? Can we obey Him? How intimate yung relationship po ninyo sa Diyos? Si Abraham, kaisa-isa, anak. Hinintay pa nila ng 25 years. Marami silang narinig sa mga tao. Mga negative na words. Pero hindi man lang nag-wave. Hindi man lang pumasok yung unbelief kay Abraham. Fully persuaded si Abraham po. Hanggang saan po yung pananampalataya natin sa Diyos? Hanggang saan yung pagkakaibigan natin sa Diyos? Genesis chapter 18 verse 17, then the Lord said, "Shall I hide from Abram what I am about to do?" Kung babasahin po ninyo ang chapter 18 na ito, may dumating pong 3 lalaki. Yung pong 3 lalaki na yon, naging bisita po ni Abraham. Pagkatapos po, nandun siya sa bukanan, nandun sa may tent. Nakita niya dumarating po. Pagkatapos, niyaya niya po na kumain. Huwag po ninyo ako lalampasan. Dito muna kayo. Magkumain muna kayo. Pagluluto ko kayo. Pumayag naman po yung 3 lalaki. Pinaghanda niya sa madaling salita. Kumain po sila. Pagkatapos, umalis na yan. Ang pakay nitong 3 ito, ang Sodom at Gomorrah. Ang Sodom at Gomorrah, marami nang umiiyak. Humihingi ng tulong sa Diyos. Dahil sobra na po ang kasamaan na ginagawa ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. Kung alam po ninyo yung kwentong yan. Kaya nga, nung naglalakad sila, nauna na yung dalawa, pumunta na po sa Sodom at Gomorrah. Naiwan silang dalawa, ang Diyos at si Abraham. Ngayon, sabi niya, Panginoon, sabi niya, kung paparusahan po ninyo yung mga masasama, kasama ba yung mga mabubuti? Alam ko po, yung judge, sabi niya, makatuwiran siya. Hindi niya gagawin niya. At ang sabi po ni Abraham, meron po akong itatanong. Okay lang po sa inyo? Sa lengguwahe na natin, Kung meron pong 50 matuwid, gugunawin pa ba ho ninyo
Kung meron 50 matuwid, hindi. Sabi niya. Si Abraham, makulit. Kung meron pong 45, hindi rin. Kung meron pong 40, hindi rin. Kung meron pong 30, hindi pa rin. Kung meron pong 20, hindi pa rin. Kung meron pong 10, hindi pa rin. Pagkatapos, umalis na po ang Diyos. Kasi alam niya, hihirit pa si Abraham. Bakit? Ilan ba yung matuwid doon? Sino ba yung nandoon? Si Lot, yung kanyang asawa, yung dalawa niyang anak. Ano po? Yung mga boyfriend nito, hindi pa Kristiyano Ay Kristiyano sila pero hindi pa sila born again. Ano po? Kaya dito, nasabi ng Lord, then the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Hindi ba intimate? Diyos siya. Kahit hindi niya sabayin kay Abraham, kaibigan naman niya Pero, ano po yung aral dito? Ganyan po ka-close. Tayo kaya? Close ba tayo kay Lord? Sabi ko nga kanina, ang Diyos tumitingin po sa puso. Pero tayo, meron pa tayong tinatago sa puso po natin. Meron pa tayong hindi sinosurrender sa Diyos. Gaano tayo ka-intimate ngayon sa Diyos? Ano yung meron pa sa puso natin na hindi natin masabi-sabi sa Diyos? Hindi natin maisuko-suko sa Kanya kung siya po ay kaibigan talaga natin. Kung siya ang Panginoon ng buhay po natin. Pero ang Diyos at si Abraham, nagkakaalaman po sila. Kaya ganyan po ipinagtapat ng Diyos kay Abraham kung ano yung gagawin niya sa Sodom at Gomorrah. Ano ba talaga ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah? Kung alam po ninyo ang kwento niyan, yung dalawang bisita na yan, yung anghel po yun. Di ba pinapasok ni Lot sa bahay nila. Nalaman po lahat ng mga tao doon, from mga bata, binata, mga matatanda na po. Pumunta sila doon sa bahay ni Lot. Kinatok. Lot, ilabas mo yung bisita mo dyan. Gusto namin kasi makipagtalik sa kanila. Ganyan na sila kasama. Bisita ni Lot po yan. Ano ang sabi niya? Ay, wag ninyo silang gagalawin. Nandito yung dalawa kong anak na birhen pa. Ayan, sa inyo na. Ano ang sabi ng mga lalaki na yun? Ano ang sabi nyo? Ay, ayaw namin yan. Basta yung dalawang na yun, palabasin mo silang. Ganyan na sila kasama. Pinapakita lang ng Diyos dito, kapag friend ka niya, poprotektahan ka niya. Hindi niya pababayaan na mapapahamak ka. Tayo po, mga kapatid, sa hapong ito, paano po yung puso natin sa Diyos? Bukas na bukas ba yan sa ating Panginoon? Intimate ho ba yung ating relationship sa Diyos? Sa John chapter 15, verse 15, ulitin po natin. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Sa hapon pong ito, ipinaalam ng ating pinaka-best friend po, ang Diyos. Kung ano po yung mga natutunan niya sa Ama at ipinapasa niya po, ipinapaalam niya sa atin ngayon. Na tayo ay dapat magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, at magkaroon tayo ng intimate relationship po sa Kanya. It's up to you now, mga kapatid. It's your decision. It's your choice. Nasa sa atin po yan. Nasa sa inyo po yan.
Anong aral po ang inihahatid sa atin ito? Ang mensahe po sa hapong ito. Intimacy with God means loving God above all else. Intimacy with God means loving God above all else. Lagi po dapat priority ang Diyos. Wala pong maliit, walang malaki sa Diyos. Ang gusto po niya, priority siya sa buhay po natin. Even po sa mga treasures po natin. Even po kung anong meron tayo, dapat priority pa rin ang Diyos sa atin. Ganyan po dapat tayo ka-intimate ang relationship po natin sa ating Panginoon. John 14:15, if you love me, obey my commandments. Kung mahal mo ako, sabi ni Jesus, sundin mo ang mga utos ko. May question po ba? Taas po ang kamay, yung may mga tanong. Mahal ho ba ninyo ang Diyos? Sundin po ninyo ang kanyang mga utos. Patawarin na po ninyo yung mga nagkasala sa inyo. Lord, ala pa bisang magpatawad, Lord. Eda ka pa buriatan tukyan, Lord, eda pa takaluguran. Alam po ninyo, pag nagpatawad kayo, mas maigi po, mas magaan ang buhay ninyo. Anong gusto ninyo tuwing nakikita ninyo yung nakasakit sa inyo, tumataas ang presyon ninyo? Tandaan ninyo, mainit ang araw ngayon. Sobrang init. Kaya maraming inaatake. Gusto niyo isa kayo doon sa maatake, sa sakit, sa sama ng loob? O, magpatawad na lang kayo. Kasi yan ang sinasabi diyan eh. If you love me, kung mahal mo ako, sabi ng Diyos, if you love me, obey my commandments. Handa ho ba kayong mag-obey? Kayo lang po at ang Diyos ang nakakaalam yan. Ang puso po ninyo. Suriin po natin yung ating puso sa hapong ito. Ano ang kalagayan po natin? Yung puso ba ni Abraham na gusto natin? O kakaibang puso ang gusto ninyo? Yung matigas na puso. Yung disobedient na puso. Nasa sa inyo po yan. If you love me, obey my commandments. Mag-review na po tayo. I am a friend of God. One, to be a friend of God is to trust in Him. To be a friend of God is to obey Him. And to be a friend of God is to be intimate with Him. Last two verses, John 15:13, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Ang tanging nakagawa lang po nito na talagang totoong-totoo, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus po. Ipinagkaloob niya po ang kanyang buhay para lang sa iyo, sa kanya, sa ating lahat. Ganyan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaibigan natin siya, pero siya lang ang nakagawa po na ipagkaloob niya ng buong-buo ang kanyang buhay po para sa atin, na walang hinihinging kapalit. Proverbs chapter 17, verse 17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Ang kaibigan daw po, nagmamahal yan sa lahat ng panahon. At sino lang ang pwedeng makagawa niyan? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Ang dami na nating ginawa na negative, na mga pangit. Pero yung pagmamahal ng Diyos, yung grasya niya, yung biyaya niya, nandyan pa rin po para sa atin. A brother is born for a time of adversity.
may kaibigan ka, makakatulong lang yan sa panahon po kung meron kang kailangan mapupuntahan. Pero ang Diyos sa lahat ng panahon, nandyan po siya. Kasama po natin. We can always count on Jesus because He is our best friend who loves us at all times. We can always count on Jesus because He is our best friend who loves us at all times. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal at buhay, makapangyarihan na salita. At nawa po sa hapong ito, kayo lang po ang pwedeng sumuri. Kayo lang po pwede ang sumagot. Pinagkakatiwalaan ba ninyo tunay ang Diyos? Sinusunod ho ba ninyo ang kanyang mga pinag-uutos? Intimate ho ba talaga ang relasyon mo sa Diyos? Panahon na po para itong natutunan po natin ito. Yung pagkakaibigan natin sa Diyos ay tunay na kaibigan po ang turing natin sa Diyos. Sa Diyos, pag nag-open ka, hindi niya po i-chismis yan. Hindi niya imamarites. Kapag masama ang loob mo, may mga pangangailangan ka, ang Diyos nandyan lagi para antabayan ng Kanya po. Lagi Kanyang bibigyan ng katugunan. Yan po yung tunay na kaibigan. Hindi po siya panapanahon, kung hindi sa lahat ng panahon. Nandyan po ang ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo.